Magandang hapon po, Ma'am Rain. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay magsisimula noong panahong parang may hinahanap ako pero hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung trip lang ng katawan kong gumala o may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para pumunta sa isang lumang bookstore na matagal ko naman ang nadadaanan pero ni minsan ay hindi ko pinasok. Mukhang luma na talaga ang tindahan na yon. Amoy lumang papel at kahoy na parang pinaglipasan na ng panahon. Nasa isang sulok lang to ng isang masikip na iskinita. Yung tipo bang pag hindi mo sinadya, ay hindi mo talaga mapapansin? Pero sa kung anong dahilan, pumasok po ako. "Miss, anong hanap mo?" Tanong ng isang matandang lalaki sa likod ng counter. Wala naman po. Nagbabalak lang pong tumingin." Sagot ko, habang lumilibot ang mata ko sa mga estante ng libro. Wattpad, novels, classic, at kung ano-ano pa ang narito. Pero sa dami ng pagpipilian, may isang libro ang agad na tumawag ng pansin ko. Manipis lang siya kumpara sa iba. Pero mukhang napakatanda na. Yung cover niya, kupas na. At parang yari sa balat ng hayop. Walang pamagat. Walang pangalan ng author. Para bang hindi ito dapat pag-aari ng tindahan. Pero nandito siya. Naghihintay na mapansin. Ewan ko ba pero parang may bumubulong sa utak ko na hawakan siya. At sa paghawak ko, ang lamig. Hindi malamig na parang yelo ha. Pero parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa mga daliri ko. "Manong, magkano po to?" Tanong ko. Tinignan ako ng matanda tapos tumingin sa libro. May ilang segundong katahimikan bago siya sumagot. "Sa'yo na. Mukhang para sa'yo yan talaga." Nagulat ako doon. Libre lang? Sino namang tendero ang magbibigay lang ng basta ng tinitinda niya? Lalo pa at mukhang minsan lang sila magkaroon ng customer dito. Pero bago pa ako makapagtanong, tinapik lang niya ang counter. Para bang pinapauwi niya na ako. Wala na akong nagawa kundi tanggapin yon. Pagka-uwi ko, hindi ko na napigilan ang sarili kong silipin agad ang libro. Walang kahit anong impormasyon tungkol sa author o publisher. Literal na parang isang kwentong walang pinagmulan. Binuklat ko ang unang pahina. Sa isang malayong kaharian, may isang engkantong itinadhana upang mamuhay mag-isa. Napangiti ako. Fantasy? Mahilig ako sa ganitong kwento. Ang bida, isang misteryosong engkanto na tila walang kamatayan. Matangkad daw, maputla ang balat, at may mga matang tila nakakita na ng daang siglo ng kasaysayan. Napakapit ako sa libro habang patuloy sa pagbabasa. Naramdaman kong unti-unting bumibigat ang mga mata ko. Siguro dahil pagod ako. O sadyang nakakabighani lang talaga ang kwento. Pero bago pa ako tuluyang makatulog, may naramdaman akong kakaiba. Para bang hinihila ako pababa. Para bang bigla na lang naglaho ang kwarto ko. Ang kama ko, ang lahat sa paligid ko. At ang sunod na alam ko, nagising akong nakahiga sa damuhan, sa ilalim ng isang langit na hindi ko kilala. At sa harapan ko, may nakatayo. Tila ba ang lalaking inilarawan sa libro? Isang engkanto. At mukhang hindi siya masaya na nandoon ako. Hindi agad ako nakakilos. Pakiramdam ko, para bang pinako ako sa lupa habang nakatitig sa lalaking nasa harapan ko. Matangkad siya. Higit sa karaniwan. At ang kanyang postura, parang isang nilalang na hindi sanay sa kahinaan. Ang kanyang buhok ay mahaba, bahagyang kulot at may kakaibang liwanag na tila sumasabay sa ihip ng hangin. Ngunit ang pinaka nakabibighani sa kanya ay ang mga mata niya. Mga matang tila hindi nabibilang ang oras, puno ng lihim at misteryo. "Sino ka?" Malamig ang tinig niya. Walang galit pero may kasamang pag-aalinlangan.
Para akong nauntog pabalik sa katotohanan. Teka, ako ba ang tinatanong niya? O baka ako ang dapat magtanong kung nasaan ako? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi dapat ako nandito. Ha? Ako si Rose. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Nasaan ako? Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa paligid. Isang malawak na kagubatan ang nasa likod niya. Hindi ito ordinaryong gubat. Ang mga puno ay masyadong mataas. Ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang hangin ay puno ng hindi maipaliwanag na halimuyak. Para bang nasa panaginip ako. Nandito ka sa mundo ko. Sagot niya. Diretsong nakatingin sa akin. Pero hindi ka dapat nandito. Bago pa ako makapagsalita ay may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang hinahatak ako pabalik. Biglang sumakit ang ulo ko. At ang paningin ko ay nagdilim. Narinig ko pang nagsalita siya pero hindi ko na naintindihan ang huling sinabi niya. Sa isang iglap, nagising ako. Pagmulat ng mata ko, nasa kama na ako. Nanginginig ang mga kamay ko at ramdam ko pa rin ang malamig na hangin ng lugar na iyon sa balat ko. Napabalikwas ako ng bangon. Hinanap ang libro at nakita kong nakabukas ito sa kandungan ko. Ang pahina kung saan ako huminto kagabi ay naroon pa rin. Walang pagbabago. Pero pakiramdam ko, hindi na lang basta kwento ang nakasulat doon. Panaginip lang ba yun? Pero bakit parang sobrang totoo? Hinawakan ko ang balat ko. Wala namang sugat o kahit anong ebidensya na talagang nangyari yon. Pero alam mo, hindi ko matanggal sa isipan ko ang lalaking yon. Ang engkanto sa libro. Pinilit kong ipagpatuloy ang araw ko. Pumasok ako sa klase, nakipag-usap sa mga kaibigan, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Hanggang sa hindi ko na natiis. Pagka-uwi ko, agad kong binuksan ang libro at bumalik sa parehong pahina. Inulit ko ang pagbasa. At muli, nangyari to. Ang mundo ay unti-unting naglaho sa paligid ko. At naramdaman ko ulit ang mahina ngunit hindi mapigilang puwersang humihila sa akin. Pagdilat ko, bumalik ako sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa ang engkanto. Nakatayo siya ron. Hindi nagtatago ng kanyang pagkagulat nang makita akong bumalik. Bakit nandito ka na naman? Tanong niya, mas matalim na ngayon ang kanyang tingin. Hindi ko alam ang sasagutin. Wala naman kasi akong ideya kung bakit. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi to normal. Hindi lang to basta kwento ng isang libro. Hindi mo ba gustong bumalik ako rito? Tanong ko, at hindi rin talaga ako sigurado kung bakit ko yun nasabi. Sandali siyang nagsalita. Tila may gusto siyang sabihin pero pinili niyang manahimik. Muling dumaan ang ilang sandaling katahimikan. Bago siya lumapit sa akin. Mas malapit kaysa sa dapat. Huwag kang magtagal. Ang mundong to ay hindi ginawa para sa'yo. At bago ko pa maintindihan ang kahulugan ng mga salita niya, naramdaman ko na naman ang pamilyar na hatak na bumabalik sa akin sa tunay kong mundo. Nagising na naman ako sa kama ko. Muling hinahabol ang hininga ko. Pero sa pagkakataong to, may kakaiba. Sa ibabaw ng kamay ko, may isang bagay na hindi ko dinala mula sa mundo ko. Isang piraso ng dahon na kumikinang sa dilim. Ma'am Rain, sa bawat pagdaan ng araw, lalo lang akong naiintriga sa nangyayari sa akin. Sa tuwing bubuksan ko ang libro sa isang partikular na pahina, nararamdaman ko ang parehong puwersang humihila sa akin papasok sa mundo ng engkanto. At sa tuwing napupunta ako roon, tila mas nagiging malinaw ang lahat. Na hindi lang to basta isang kwento, kundi isang mundong totoo at nabubuhay sa sarili nitong paraan. Sa una,
Iniiwasan ako ni Ilas. Oo, natuklasan ko rin sa wakas ang pangalan niya. Hindi siya pala kaibigan. At halatang hindi siya sanay sa mga biglaang pangyayari tulad ng pagdating ko. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang natututo na tanggapin ang presensya ko. Noong una, tuwing mapupunta ako sa mundo niya, pinagmamasdan ko lang siya mula sa malayo. Madalas siyang naglalakad sa kagubatan. Tahimik at malalim ang iniisip. Tila may dinadalang bigat na hindi ko maintindihan. Paminsan-minsan, lumalapit ako sa kanya. Pero laging matipid ang sagot niya. Hanggang sa isang gabi, natagpuan ko ang sarili kong nasa gitna ng isang malawak na parang sa ilalim ng napakaraming bituin. Mas malamig ang simoy ng hangin. At sa di kalayuan, nakita kong nakaupo si Ila sa isang malaking bato. Nakatingin sa langit. Ang liwanag ng buwan, nagbigay ng kakaibang kinang sa kanyang maputlang balat. At ang kanyang mahahabang buhok ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Napagdesisyonan kong lumapit. Hindi siya kumibo nang umupo ako sa tabi niya. Ang ganda naman ng langit dito. Sabi ko, binasag ang katahimikan. Hindi siya tumingin sa akin. Pero nagsalita siya. Isang pambihirang bagay para sa isang tulad niya. Hindi ito nagbabago. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa wakas, tinapunan niya ako ng tingin. Sa loob ng napakaraming taon, ganito pa rin ang langit. Hindi ito lumilipas, hindi rin tumatanda. Paulit-ulit lang. Itinaas niya ang isang kamay at tila sinasalo ang hangin. Ganito rin ang buhay ko. Walang pagbabago. Napatahimik ako. Noon ko lang naisip kung gaano kalungkot ang isang buhay nang walang katapusan. Walang nagbabago, walang dulo. Ako, college student lang naman ako na nag-aalala sa thesis at exams. Pero siya, nabubuhay sa mundong to na tila walang hangganan. Walang direksyon, walang patutunguhan. Nagtagal pa kami sa ilalim ng langit. Hindi ko po alam kung bakit pero naramdaman kong gusto kong makilala siya ng mas malalim. Ang isang tulad niya, isang engkanto na walang kamatayan, isang nilalang mula sa isang kwento. Bakit parang may lungkot sa mga mata niya? Doon ko naisip, baka ako ang pagbabagong kailangan niya. Simula noon, mas naging madalas ang aming pag-uusap. Unti-unti kong nakilala si Ilas, ang engkanto na minsan ay tila hindi natitinag. Pero may pusong marunong ding masaktan. Sa tuwing nasa mundo niya ako, tinutulungan niya akong tuklasin ang lugar na yon. Isang mundong puno ng mahika, misteryo, at hindi ko maipaliwanag ang kagandahan. As in wala. Walang salitang makapagpapaliwanag kung gaano kaganda ang mundong yon. Minsan, dinala niya ako sa isang lawa na may kumikinang na tubig. Kapag hinawakan mo ang tubig, nagkakaroon ito ng liwanag. Para bang kumikislap ng mga bituin sa ilalim ng iyong palad. Minsan naman, tinuruan niya akong makinig sa tinig ng kagubatan. Ang lagaslas ng hangin, ang tahimik na paggalaw ng mga halaman, ang halos hindi marinig na paghinga ng kalikasan. At sa bawat sandali, mas lalo akong nahulog. Hindi lang sa mundo niya, kundi sa kanya mismo. Alam kong mali. Alam kong imposible. Pero paano ko pipigilan ang puso ko kung sa tuwing tinitingnan ko siya, nararamdaman ko ang kakaibang pakiramdam na para bang siya ang matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa, napansin kong hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Tahimik lang siya nun. Para bang may bumabagabag sa kanya. Ilas? Tawag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin. Pero sa halip na sagutin ako, may isang tanong siyang binitawan na hindi ko inaasahan.
Bakit ka palaging bumabalik? Napahinto ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Dati, iniisip kong dala lang to ng curiosity. Dahil kakaibang libro yon. Dahil sa misteryosong mundo niya. Pero ngayon, ang sagot ay mas malinaw kaysa sa dati. Dahil gusto kita. Hindi ko na napigilan ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Nagulat siya. At sa unang pagkakataon, nakita kong may emosyon sa kanyang mga mata. Hindi galit. Hindi rin pagdududa. Kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya noon. At ang pinaka hindi ko inaasahan, ngumiti siya. Gusto rin kita. Sagot niya. Isang simpleng sagot na bumago sa lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumingon ako sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi ko na inisip kung ano ang tama o mali. Alam kong ang mundong ito ay hindi sa akin. Alam kong may hangganan ng kwentong to. Pero sa sandaling to, ang mahalaga lang ay kami. Akala ko noon, sapat nang mahalin siya. Na kahit hindi ko lubos maintindihan ng lahat, kahit ang mundong ginagalawan namin ay hindi makatotohanan para sa iba, sapat na ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pero may isang bagay na hindi ko napansin noon. Ang oras. Sa mga sandaling kasama ko si Ilas, hindi ko iniisip ang oras. Hindi ko naisip kung gaano katagal ako sa mundo niya o kung may epekto ba ito sa buhay ko sa totoong mundo. Basta tuwing bubuksan ko ang libro, bumabalik ako sa kanya. Sa tuwing nagkikita kami, parang walang hangganan ng oras namin. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa, may isang tanong siyang binitawan na halos ikinapigil ang tibok ng puso ko. Alam mo bang may hangganan ang pagbalik mo rito? Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, may lungkot sa mga mata niya. Ang librong binabasa mo, may katapusan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong libro ang nagdala sa akin dito. Pero hindi ko kailanman inisip na may katapusan to. Hindi ko man lang naisip kung ano ang mangyayari kapag natapos ko ang pagbabasa. Totoo ba yan? Tumango siya. Ang mundo ko ay isang kwento. At bawat kwento, may dulo. Napaatras ako. Hindi makapaniwala. Pero, paano kung hindi ko tapusin to? Paano kung hindi ko nabasahin ang huling pahina? Ngumiti siya, pero ramdaman ko ang pait sa kanyang ekspresyon. Maaari mong iwasan ang katapusan, pero hindi mo to kayang pigilan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanggi ang sinabi niya. Paano naging posible yun? Kung ganito lang pala ang kwento namin, bakit kailangang mahalin ko pa siya? Bakit kailangan maramdaman ko ang lahat ng to kung mauuwi lang pala kami sa isang katapusan? Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit sa totoong mundo, hindi ko magawang itapon ang iniwang salita ni Ilas. Hindi ko alam kung ilang beses kong tinitignan ang libro. Kung ilang beses kong binaligtad ang mga pahina nito. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May limitadong pahina ang libro. Napansin ko na sa tuwing bumabalik ako sa mundo niya, mas lumalapit ako sa dulo ng libro. Ang kwento niya ay unti-unting nagtatapos at wala akong magawa para pigilan to. Pinilit kong hindi basahin ang susunod na pahina. Pinilit kong hindi buksan ang libro. Pero sa tuwing sinusubukan kong umiwas, isang bahagi ng puso ko ang sumisigaw na bumalik. Dahil paano kung sa isang beses na hindi ako bumalik, tuluyan na siyang maglaho. Nagtagal ako ng ilang araw bago ko muling binuksan ang libro. At sa pagkakataong ito, may kakaiba akong napansin.
Madalas, tuwing napupunta ako sa mundo niya, parang walang nagbabago. Pero ngayon, tahimik ang kagubatan. Walang ibon na humuhuni. Walang hangin na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. At si Ilas, nakaupo siya sa tabi ng lawa. Nakayuko. Parang matagal na niya akong hinihintay. Lumapit ako sa kanya. Ilas, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko lang napansin na may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Malapit na ang katapusan. Nanghina ang buong katawan ko. Alam ko na. Nararamdaman ko na. Hindi ko man basahin ang mga susunod na pahina. Hindi ko man ituloy ang kwento. Ang takbo ng oras ay hindi ko kayang kontrolin. Napaupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nasa isip ko. Kung paano ko ipapaabot sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Ilas, paano kung hindi kita gustong iwan? Matagal siyang hindi sumagot. Pero nang nagsalita siya, dama ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi kita kailangang iwan. Tumingin ako sa kanya. Nagbabakasakali na may pag-asa pa kaming lumaban. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Wala kaming laban sa kwentong to. Naramdaman ko ang mainit na luha na dumaloy sa pisngi ko. Anong gagawin natin? Hinawakan niya ang kamay ko. Gagamitin natin ang natitirang oras. At doon ko naisip, kung hindi ko kayang pigilan ang katapusan, gagamitin ko ang bawat segundo para iparamdam sa kanya na hindi siya kailanman nag-iisa. Sa loob ng natitirang araw, tinanggap namin ang katotohanan. Hindi namin binanggit ang katapusan. Hindi namin pinag-usapan kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang mahalaga lang ay ang kasalukuyan. Dinala niya ako sa pinakamagagandang bahagi ng kanyang mundo, sa mga lihim na lugar ng kagubatan, sa mga burol na puno ng bulaklak na kasingkinang ng mga bituin, sa mga ilog na may tubig na tila kumikinang sa ilalim ng araw. At sa bawat sandali, lalo akong nahulog. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng parehong langit na palaging saksi sa aming pag-uusap, hinawakan niya ang mukha ko at mumulong. Hindi kita makakalimutan. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng sakit, puno ng pangako, puno ng lahat ng hindi ko kayang sabihin. At sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras. Pero alam kong hindi ko to kayang pigilan magpakailanman. At ang dulo ng kwento ay papalapit na. Hindi ko alam kung paano humarap sa katotohanan. Sa tuwing tinitingnan ko ang libro, nakikita kong kakaunti na lang ang natitirang pahina. Alam kong malapit na tong matapos. Alam kong malapit nang matapos ang lahat. Pero paano mo tatanggapin ang isang bagay na hindi mo kayang iwasan? Tuwing babalik ako sa mundo ni Ilas, pilit kong hindi iniisip ang katapusan. Lahat ng oras na natitira sa amin, sinulit namin. Bawat tingin, bawat hawak ng kamay, bawat sandali ay parang huling beses na. Pero hindi ko na maitago ang takot sa mga mata ko. Isang gabi, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa kung saan kami unang nag-usap ng maayos, tumigil si Ilas at tinitigan ako. Malapit na, hindi ba? Mahina niyang tanong. Napakagat ako sa labi. Ayoko sanang sagutin, pero alam kong hindi ko siya malilinlang. Tumango ako, pilit na itinatago ang sakit sa loob ko. Tumingin siya sa langit, parang pilit na inaaninag ang mga bituin. Alam kong darating ang araw na to, pero hindi ko akalaing matatakot ako. Nagulat ako sa sinabi niya.
Si Elas, ang misteryosong engkantong walang katapusan, nakaramdam ng takot. Bakit? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Takot. Hindi sa pagkawala ng mundo niya, kundi sa pagkawala ko. Dahil mawawala ka. Napapikit ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang bigat ng mga salitang iyon. Alam kong aalis ako. Alam kong babalik ako sa sarili kong mundo. Pero hindi ko kailanman naisip kung ano ang mangyayari kay Elas. Paano kung... Sinimulan kong sabihin pero natigilan ako. Paano kung hindi ko basahin ang huling pahina? Paano kung hawakan ko na lang ang libro magpakailanman at hindi ko na ito buksan? Kung hindi ko matapos ang kwento, hindi ba ibig sabihin nun ay hindi na rin matatapos ang mundo niya? Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko yun mapipigilan. Kahit hindi ko basahin ang huling pahina, ang kwento ay sumusunod sa sariling takbo nito. Elas, gusto kitang makasama. Bulong ko. Ngumiti siya pero ramdam kong pilit yon. At gustong gusto rin kitang makasama. Pero hindi natin kayang baguhin ang tadhana. Pagbalik ko sa mundo ni Elas, ramdam ko na ang pagbabago. Tahimik ang lahat. Ang kagubatan na dating puno ng buhay ay tila natutulog na. Ang mga bulaklak ay hindi nakasingkin ng noon. Ang tubig ng lawa ay hindi na kumikislap sa liwanag. Tumingin ako kay Elas. Kahit siya ay nagbago din. Mas maputla na ang kanyang balat. Parang naglalaho na siya. At doon ko lang napagtanto. Hindi lang natatapos ang kwento, kundi pati ang mismong mundo niya. Elas, tawag ko. Nanginginig ang boses. Pero ngumiti siya. Isang payapang ngiti. Huwag kang matakot. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay pero parang hangin na lang to. Nanginginig akong lumuhod sa harapan niya. Hindi kita pwedeng iwan. Ngumiti siya. Mas mahina na ngayon. Hindi mo ako iniiwan, Rose. Naging bahagi ka na ng kwento ko. At doon ko naramdaman ang unang patak ng luha ko. Wala akong nagawa kundi yakapin siya. At sa yakap na yon, naramdaman kong unti-unti siyang naglalaho sa mga bisig ko. At sa huling sandali, bumulong siya. Pangako, hindi pa to ang wakas. At tuluyang nagdilim ang paligid. Nagising ako sa aking kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Ramdam ko pa rin ang init ng yakap niya. Hinanap ko ang libro. Pero wala na to. Parang hindi kailanman naging bahagi ng buhay ko. Pero ramdam ko ang sakit. Ramdam ko ang pagkawala. At doon ko naisip, totoo ang lahat. Pero kung totoo ang lahat, saan napunta si Elas? At bakit hindi ko maramdaman na tapos na ang kwento namin? 5 taon ang lumipas. Sa loob ng 5 taon, pilit kong tinanggap na isa na lang siyang alaala. Na si Elas, ang engkantong minahal ko, ay bahagi na lamang ng isang kwentong hindi ko na kailanman mababalikan. Matapos ang nangyari, bumalik ako sa normal kong buhay. Nagtapos ng college, nakahanap ng trabaho, at sinubukang maging abala para hindi ko na maisip ang nangyari. Pero kahit gaano ako kabisi, kahit gaano karaming tao ang dumaan sa buhay ko, hindi pa rin siya nawala sa isipan ko. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung panaginip lang ba ang lahat. Kung totoo nga bang nakapasok ako sa isang libro. Kung totoong nakilala ko siya. At kung totoong minahal ko siya. Pero tuwing ipipikit ko ang mga mata ko,
Siya ang nakikita ko. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang malamig niyang kamay na madalas kong hawakan, ang ngiti niya na tila nagsasabing, hindi pa ito ang wakas. At sa loob ng 5 taon, pinanghawakan ko ang huling sinabi niya. Naglalakad ako sa isang bookstore noon. Oo. At opo, hindi pa rin nawawala ang hilig ko sa pagbabasa. At habang nagbabasa ako ng mga bagong labas na libro, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Para bang may nagmamasid sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa kabilang dulo ng bookstore, nakatayo ang isang lalaking pamilyar sa akin. Matangkad, matikas, may mahahabang buhok na bahagyang kulot. Ang kanyang mga mata, matalim, puno ng misteryo. Pero may hindi maipaliwanag na init sa loob nito. Halos hindi ako makahinga. Imposible. Imposibleng nandito siya. Imposibleng totoo siya. Pero hindi. Nandun siya. Nakatingin sa akin na parang ako lang ang tanging bagay sa mundong ito. At nang ngumiti siya, alam kong hindi na ako nangangarap. Hindi ko na alam kung paano ako nakalapit sa kanya. Hindi ko na alam kung paano gumalaw ang katawan ko. Ang alam ko lang, bago ko pa namalayan, nasa harapan ko na siya. Nanginginig ang mga labi ko nang sa wakas ay nasambit ko ang pangalan niya. Ilas. At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang tawagin ako sa mundong ito. Rose, matagal kitang hinanap. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung totoo to o isang ilusyon lang. Pero hindi ko na inisip ang lohika. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ko. Hindi na malamig gaya ng dati. Hindi na parang hangin. Hindi na parang panaginip. Totoo siya. Nasa harapan ko siya. At sa sandaling yon, alam kong hindi pa natatapos ang kwento namin. Hindi pa ito ang wakas. Ngayon ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Ang kwento niya ay nagwakas sa loob ng libro. Pero ito ang bagong simula namin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kalilimutang kumain ha. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!